Good evening, good morning, good afternoon. Ako po si George Kaluwag. Ako po ang inyong capability developer dito sa Santay. And for tonight, ang pag-uusapan natin is the Santay Partnership Program, Persuading a Prospect to Join. Now, marami kasi mga tao, meron silang ginagawa na approach. The thing is, whenever you're going to persuade a person, kailangan nun, ang dating mo, conversational. Hindi uubra yung pilitan, hindi uubra yung pwersahan. Ang uubra talaga dyan ay conversational persuasion. Ngayon, kung hindi ka marunong makipag-usap sa isang tao, kung hindi ka marunong makipag-usap, kung wala kang conversational skills, number one, lugi ka na kagad. Bakit? Kasi ikaw, mamomroblema ka kagad kung paano mo i-approach yung tao. Number two, nakapag-hi ka nga, na-open mo yung conversation, halatang-halata naman na ikaw, ang balak mo talaga is bentahan siya o hindi naman kaya ipa-join siya. And normally, pagka ganoon ang ginagawa sa isang tao, ang tendency nila is automatic, no thank you. Automatic yon. So, kailangan nun ikaw, yung conversational skills mo, ma-develop mo ng mabuti. Ngayon, first off, is for you to know what does the program or what the program has and what can it offer to your prospect. Okay? Kailangan nun, alam mo yung features, alam mo yung advantages, alam mo yung benefits. Marami kasi mga tao, they do not know ano ba yung features, advantages, and benefits ng ating Santay Partnership Program, which is why hindi nila masabi sa kanilang prospect or hindi nila ma-persuade yung prospect nila to join. Okay? Now, I want you to always remember, itong features, itong advantages, itong benefits, you are supposed to connect it to the life situation of your prospect. Do not make the mistake na nag-present ka lang. Kailangan nun, kinokonekta mo siya sa life situation ng prospect mo. Number one, features. Alam mo ang features, sabihin mo na kagad kung ano yung meron tayo dito. Meron tayong, 9 ways to earn, 8 ways to earn, 7 ways to earn, meron tayong car incentive, meron tayong house incentive, meron tayong travel incentive, meron tayong pag-gadgets. Yun kagad ang sasabihin mo kung ano yung meron yung partnership program. Okay? Aside from those features, sabihin mo rin kung ano yung hindi obvious, which is the training part. Meron tayong training academy rito. Meron tayong mga mentors. Meron tayong mga coaches. Higit sa lahat, meron tayong mga partners who are willing to help out other partners who join the partnership program. Features yan. Hindi lang yan benefits. Hindi lang yan advantages. Pagdating sa advantages guys, pagdating sa advantages, ibig sabihin nun, ikaw, i-describe mo, pag siya kumikita na sa Santay Partnership Program, yung advantages, kung ano yung magbabago sa dati niyang buhay, sa magiging buhay niya. Bago, yung lumang life situation, ano yung makukuha niyang mas maganda para sa future life situation niya. Halimbawa, kung nakikitira sa Bienan, dito, magkakaroon ka ng enough money para magkaroon ka ng sarili mong tirahan. Kasi hindi uubra yung, dalawang hari sa iisang palasyo. Hindi talaga uubra yon kahit saan mo dalhin. Kadalasan nga, mas hindi umuubra ang dalawang reyna sa isang palasyo. Mas hindi umuubra yon. Ano ba yung ibang life advantages? Alam mo, kung ngayon, wala kang choice ngayon, kung ano lang ang kayang bilhin ng pera mo, yun ang pinangre-regalo mo sa mga mahal mo sa buhay. Pag nag-Santay Partnership Program ka, ang iniririgalo mo na sa kanila ay yung gusto nilang regalo. Hindi yung abot kaya lang ng iyong pitaka. See? These are life situations that touches the heart. Bakit mo kailangang i-touch the heart? Kasi doon mo ibabagsak ngayon yung benefits. At ang benefits is always connected with the emotional part. Take note, the benefits are always connected with how it would feel
or the emotional part. So pagka sinabi mong, pagka nabigay mo na yung gusto ng mami mo, literally yung gusto ng mami mo, how would you feel? Di ba ang sarap sa pakiramdam? Di ba proud ka na nabibigay mo sa mami mo yung gusto niya? Hindi yung abot kaya mo lang. See? That's what I mean. Kasi tinanggal natin dito yung excitement, tinanggal natin dito yung rara, tinanggal natin dito, ay grabe, power. We do not remove the touching of the heart. Kailangan nun makalabit mo yung puso ng taong yan para maging emotional at Psychology 101, Sales Psychology 101, kadalasan nun, ang isang tao, they decide based on how they feel rather than what they think. Kaya ako sa'yo, nahuli mo ang kanyang emotions, napa-feel mo sa kanya, congratulations, malamang-lamang mapapajoin mo siya. Now, looking at each point of critical knowledge, yung features, advantages, and benefits, I want you to always connect this with what? With the life situation of your what? Prospect. Clear yan, ha? So now, ang strategy natin is sa features, go through the features in an easy manner. Don't press the features na para kang hard sell. Sinusubukan mo, oy, dito maganda, oy, dito ganyan, 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 ganyan. Don't. Don't. As much as possible, i-discuss mo lang siya na para siyang, para ka lang nagkukwento. Number 2, compare each advantage to the right example to highlight the advantage. So ano bang right example? Katulad ng example ko kanina, yung house and lot incentive natin, pwede kong i-highlight yon bilang isang paraan para hindi na siya makisama or hindi na siya makitira sa kanyang biyenan o sa kanyang mga magulang. Yun yung isa. The right advantages is pagka naayos, alam nyo, nagkwento ako one time, sabi ko dun sa aking partner dito, sabi niya kasi sa akin, sir, nahihirapan pa rin ako sa finances ko, bakit gano'n? Ang sabi ko sa kanya, tignan natin how you handle your finances. So, nung tinignan namin, lahat ng sinusubukan niyang i-control, lahat yon nakita ko, nandoon sa paglabas ng pera. Binabawasan niya yung pag-Starbucks niya. Okay, that's good. Pinipili niya yung gagastusan niya. Okay, that's good. Tapos nun, kung ano man yung matitira, tsaka niya sinesave. Okay, that's good. The thing is, if you really want to manage your finances, sabi ko sa sa partner ko, if you really want to manage your finances, ang kinokontrol mo, hindi lang yung paglabas ng pera. Kinokontrol mo rin yung pagpasok ng pera sa'yo. Diba? Because controlling the expenses is only half managing your finances. Kaya kailangan nun, pati ikaw, kinokontrol mo yung pagpasok ng pera sa'yo. Ngayon, tinignan namin yung grupo niya. Nakita ko yung grupo niya, puro sellers, puro mga nagre-retail lang, walang lumalalim. Alam mo, sabi ko sa kanya, yan ang reason kung bakit yung pagpasok sa'yo ng bonuses, mabagal. It's because hindi mo kinokontrol yung pagpasok ng bonuses sa'yo. Take note, ha? Sir George, anong ibig sabihin nito para doon sa taong gusto kong invite? If you're going to talk about finances, you can also use yung sinabi ko sa partner ko. Na kung saan, pwede mong i-point out kung meron pa siyang ibang source of income, kung meron pang ibang source na nagpapasok sa kanya ng pera, mas madaling kontrolin, pati yung expenses. The reason why a lot of people fail pagdating sa finances nila is because sa sobrang pag-sacrifice sa expenses, it turns into pain. Pagka ang isang tao nasasaktan, ayaw na niyang gawin yung bagay na nasasaktan siya. Psychological yan. Kaya tuloy maraming mga tao, bala kong magkaroon ng savings na 500,000, hindi naman nila kayang i-give up yung pag-Starbucks nila. Merong mga tao,
Gusto magkaroon ng savings, tama? Hindi naman nila mag-give up yung pag-grab nila. Ang lapit-lapit na nga lang nung pupuntahan, hindi pa maglakad. Why? Because it is painful. So ako ngayon, advantage, pag meron ka na dito sa Sante, ang nilakihan mo yung kawali kung saan mo lulutuin yung isda, ibig sabihin nun, yung isdang lulutuin mo, kahit na malaki o maliit, pwede na. And then that's the time you express the benefits. How would you feel kung yung mga gusto mo, hindi mo sinasacrifice, but you still have enough money para sa mga gusto mo? Meron ka pa rin na itatabi sa bangko. Yan ang nabibigay ng ating partnership program. Now, talk with anyone in a friendly and engaging manner. Don't be pushy. Don't exaggerate, and don't disengage kagad. Meron kasi mga tao, hard sell sila. Alam mo dito, sumali ka na. Naku, sinasabi sa'yo, ang dami na nga yumaman dito. Tapos ang ituturo nila, ang elite board natin. Diba? Yung Hall of Fame natin. Yun ang ituturo nila. Ang problema, hindi naman sila kilala ng prospect natin. So, what's the use of pointing them out? Kailangan nun, ma-immerse muna siya dito. Kailangan nun, umattend muna siya. Kailangan nun, pumunta mo siya muna dito for the SPP seminar. Ngayon, hindi ko binabaliwala yung ating Hall of Fame, hindi ko binabaliwala yung ating Sante PH Elites. Ang sinasabi ko is, ibagay mo yung sasabihin mo sa target audience mo. Kasi kung hindi pa nila alam kung ano nangyayari dito sa loob ng Sante, mas maganda lahat ng mga detalyeng sinasabi mo, yung may intindihan niya, imbis na yung nalilito pa siya. Clear? So, number 1, don't be pushy. Number 2, do not exaggerate. And number 3, the longer you talk to your prospect, the better. Why? Because mas matagal ang oras mo para ma-convince siya. So, ito yung mga techniques na ginagamit ko whenever I'm trying to persuade someone. Meron yung storytelling. I create a plot that the prospect can connect with. Number 1 yon. Comparison, kino-compare ko to highlight my point. May drama akong nilalagay. At saka, gumagamit ako ng mga trigger words na kayang palambutin ang kanyang puso at isipan. So sa storytelling, make it a journey. Pwede mong ikwento ano ka dati, pagkatapos nun, ano yung mga challenges mo sa buhay. Don't forget to mention the challenges. Kasi marami mga tao, they love it pagka yung hero, yung bida ng storya, meron siyang kailangang problemang i-overcome. Gustong-gusto niya yon. Pagka na-overcome niya yung problema na yon, kung sino man yung nanonood, kung sino man yung nakikinig, kadalasan nun, nakaka-relate siya dun sa hero. Ang pinakamaganda nito, pag yung hero ngayon, naging successful na, ang feeling din nung nanonood, nung nakikinig, successful din siya. Kaya make it a journey kasi ikaw, you want your prospect to feel what it's like to overcome problems. So ang problema ko, dati noon, nung nagtatrabaho ako, meron akong sarili kong negosyo. Ang problema ko noon, I did not have time for my family. I did not have time for my mom and my dad. Sa totoo lang, I did not have time. Nung nagkasakit ang daddy ko, that's the time na sinabi ko, sige, magne-negosyo ako. Nagnegosyo nga ako during the day from 9 a.m., from 8 a.m. until 12 p.m., nandoon ako nagde-deliver ng tubig. Pagkatapos noon, from 12 p.m., magla-lunch ako sa bahay hanggang 1:30 to 2. That's the time I spend time with my family, my mom and my dad. Pagkatapos noon, delivery ulit. Alam niyo, pag uwi ko ng bahay ng mga bandang 8 o'clock, 9 o'clock, pagod na pagod ako. Bakit? Kasi ang bibigat ng mga water bottles na kinakarga ko. Yun yung naging challenge ko noon. Alam mo, nung nagsantay ako, nakita ko yung possibilities. Ano yung possibilities? Na merong papasok sa akin pera kahit na hindi ko ginugugulan ng oras yung source of income na yon. So ano nangyari? Nung nagsasantay na ako, merong pumapasok na income, yung oras ko sa pag-deliver ng tubig, umikli, ng umikli, ng umikli, ng umikli.
And it gave me more time with my dad bago siya namatay. Alam mo, doon ko lang narinig sa kanya, namimiss ko yung mga kapatid mo, kaya lang okay lang. Kasi close naman tayong dalawa. Nung sinabi yun sa akin ng daddy ko, grabe. Talagang yung feeling ko, hindi mainkumpara. Thank you ako ng thank you kay Lord. Na doon sa mga huling araw ng daddy ko, nandoon ako. Dahil hindi ako namumroblema sa pera. Make it a journey na kung saan they can also relate. Now, if you're going to do something, make a comparison. Diba? So, ano kaya magiging feeling mo kung every time mo uwi ka, tapos noon pagod na pagod ka sa trabaho, hindi mo na nakakausap yung misis mo? Ano kaya ang feeling mo? Pagod na pagod ka, hindi mo na nakakausap yung mga anak mo, hindi mo na nakakasama. Ang sa akin lang, simula na nagsantay ako, alam mo, mako-compare ko lang na mabuti. Bakit? Kasi dito sa Santay, kasama ko pa yung mga anak ko dito sa opisina. Hindi nga lang sila pwede dito sa loob ng training room, doon naman sa labas, doon kami nagsasama-sama. Tuwa nga ako bago nagsara yung Jollibee rito, kasama ko yung mga anak ko. Nagja-Jollibee kami halos araw-araw. Bakit? Kasi pwede. So, imbis na hindi ko nakakasama yung pamilya ko at hindi kami lumalaki ng close, ngayon, kasama ko ang pamilya ko, merong Santay Partnership Program na nagpapasok ng mga bonuses. At ang pinakamaganda sa lahat, itong mga bonuses na to, pasok na pasok sa family time ko. So, hindi ko ginugugulan ng oras yung aking source of income na ang oras ko nasa pamilya ko. I am comparing now the two. That's a very powerful tool, comparison, when you're trying to persuade someone. Now, if you're going to tell a story, put in a little drama. Put it a little drama. Kasi most of the time, pag ang sinabi mo lang, ay, nagka-flat ako. Tapos nun, kinuha ko yung gamit ko, pinalitan ko yung flat tire, ayun, okay na, napalitan ko na yung gulong. Wala kang kadrama-drama. Kaya tuloy yung iba, ayaw sumali sa Santay Partnership Program. Bakit? Kasi hindi nilalagyan ng drama. Hindi nilalagyan ng ano. Alam mo ba, sa totoo lang, nung naplatan ako, ang laking problema ko. Bakit? Kasi nagmamadali ako para sunduin yung nanay ko. Kita mo na? Doon pa lang, may drama na. Kaya nung naplatan ako, tinabi ko kagad yung sasakyan at namumroblema ako. Naku, paano to? Yung nanay ko, mag-ano. So, nag-message muna ako sa mami ko. Sinabi ko sa kanya, Ma, medyo madidelay lang ako. Medyo madidelay lang ako kasi naplatan ako. Sabi niya sa akin, sige anak, okay lang. Asikasuhin mo muna yan, mag-aantay ako. Total, meron naman akong mauupuan dito. O sige ma, ha, sandali lang to. Pagbaba ko ng cellphone ko, eto ngayon, nilalabas ko ngayon yung mga gamit ko. Lumapit ngayon yung MMDA. Kasi raw, baka raw nakaharang ako. Nakita ninyo yung difference? Pag nilagyan mo ng drama yung sinasabi mo, mas nagiging enjoyable na makinig sa'yo. Pero kung walang drama, wala yung mga extra details na sinasabi ko, bale wala. So, nandoon yung MMDA, sabi nila sa akin, Sir, baka ma-impound yung kotse nyo. Ay, sandali lang, boss. At papalitan ko lang yung gulong, aalis din ako kagad. Kailangan nyo ba ng tulong, sir? Ay, maraming salamat. Maraming salamat sa tulong ninyo. Tinulungan nila ako, at habang tinutulungan nila ako, alam mo, tinanong ko, tungkol sa pamilya nila, tungkol sa trabaho nila, at tungkol sa mga pangarap nila sa buhay. Alam mo kung ano nangyari? Nagkaroon ako ng mga bagong prospect. Nakuha ko yung cellphone number nila, nakuha ko mga pangalan, tapos noon, nagte-text na kami ngayon. Ang conclusion nito, naayos yung gulong ko, nasundo ko ang nanay ko, meron akong 2 bagong prospect. Nilagyan mo ng drama, mas gumanda yung storya. Pag hindi mo nilalagyan ng drama ang storya mo, hindi sila makikinig sa'yo. Ngayon, word nerd. Always remember,
meron tayong mga negative words na nagtitrigger ng negative reactions. Pag sinabi mong, oy, opportunity to, yan ang sinasabi sa labas eh. Di ba? Yan ang sinasabi sa labas. Oy, dito gusto mo extra income, yan ang sinasabi sa labas. Maraming mga scam na multi-level marketing companies, scam, na kung ano yung mga ginagamit nilang words, pag ginamit rin natin, malamang-lamang ang iisipin sa atin, scam din tayo. Kaya as much as possible, avoid using trigger words na ginagamit ng mga ibang scam na kumpanya. Avoid. That's the reason why I am already telling you right now, use the word partnership program, use the word program instead of business. Alam mo, nung nakita ko itong partnership program na to, ito yung nagbago sa aking buhay. Imbis na, alam mo, nung nakita ko itong business na to, ito ang nagbago sa aking buhay. Bakit mas maganda yung partnership program? Nabibigyan sila ng different idea. Kesa sa itong business na to, yun din ang ginagamit ng mga competitors natin na scam. Kaya wala pa akong naririnig na meron ako nakita, partnership program. Tinuturuan ng mga tao kung paano sila kikita kung paano sila makakapagnegosyo bilang partner ni Santay. Wala pa akong naririnig na ganun. Palagi na lang ginagamit yung mga words ng ibang kumpanya na kung saan scam sila, kaya tuloy pati tayo, naiisipan nilang scam. Contradicting words, parang awa nyo na, ha? Pag sinabi sa inyo, ano ba yan? Ano ba yung produkto mo? Gamot ba yan? Hindi siya gamot, pero nakagagamot. Ang sasabihin ko lang sa inyo, yung mga salitang ginagamit mo, nakayayamot. So as much as possible, guys, do not use contradicting words. Do not use. Yung sasabihin mo, dito sa Santay, ang dami-dami ng yumaman. Kaya lang, pag sinabi mong kaya lang, lahat ng sinabi mo sa unang part na yon, nabaliwala. Kasi, kontra yung susunod mong sasabihin. Kung ako sa iyo, paliktarin mo. Unahin mo yung kokontra, tapos nun, tsaka ka magkaya lang, tsaka mo sabihin, ang dami-dami ng yumaman dito sa Santay Partnership Program. Take note, ha? Ang dami ng yumaman dito sa Santay Partnership Program. Kaya lang, kinailangan nilang maglabas ng 15988. Take note, lalong bumigat yung 15988 sa pagkakasabi ko yun. Kasi siya yung nahuli eh. Kinontra mo lahat ng nauna eh. Tignan mo, alam mo, sa halagang 15988, alam kong malaki yan, kaya lang, ang dami ng yumaman dito sa Santay Partnership Program. So ngayon, napaliit mo yung 15988 kasi siya yung inuna mo. Take note, ha? Siya inuna mo. Kasi the way you put your sentences, contradicting words, baka ikaw ang nagpapahirap sa sarili mo. Number 3, unsure words. Baka, siguro, yung mga ano na ganyan, alisin mo yan. Kasi ang mas gusto ng isang tao, yung isang Santay partner na confident sa kanyang sinasabi. Kung hindi ka confident sa sinasabi mo, patay kang bata ka. If they do not see that you are confident, then they will not see you as an authority. If they do not see you as an authority, then they will not be persuaded to join. And if they are not joining, ikaw mismo ang sumira doon sa pagper-persuade mo. So kung ako sa'yo, get rid of unsure words. Always be definite and sure of the words that you're using. Ang bilis. Recap na kagad. So remember, develop your conversational skills. Ako, ang style ko sa conversational skills, simple lang. Pag nasa grocery store ako, kung ano yung observable dun sa tao, dun ko binubuksan yung conversation ko. Kung ano yung observable. Take note, ha? Kasi merong mga tao, hindi sila marunong mag-approach. So ako, there are times na mag-a-approach ako sa isang tao
kung ano yung na-observe ko sa kanya, yun ko ano yan. Yun ang aking gagawin topic. Initial topic. So, meron ako nakita. Ang laki-laki ng tiyan niya. Talagang ang laki. Mas malaki pa sa akin. Mas mataba siya sa akin. Alam mo, sinabi ko, excuse me, ano waistline mo? Di ba? Kadalasan yung mga ganun, may insulto eh. Bakit? Bakit mo tinatanong? Ang sama pa ng tingin sa akin eh. Alam mo, pambawi ko doon. Sa totoo lang, mataba rin kasi ako. Eh, nahihirapan ako humanap ng size ko. Eh, ang ganda ng suot mo. Gusto ko sana malaman kung saan mo binili. Alam mo, nung sinabi kong gano'n, bigla nung umiti. Bigla siya umano. Tapos sabi niya, ay, oo, ganyan, 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 ganyan. Ang follow-up question ko doon, dapat nun tungkol sa family, occupation, at saka aspirations niya sa buhay. So ano ang naging follow-up question ko doon nung sinabi niya sa akin kung saan siya bumibili? Doon mo rin ba binibilan ng damit yung pamilya mo? See? Ang dali-daling i-transition pag alam mo kung ano yung next topics na dapat mong tinatalakay. Napakalalim, ano? Tinutukoy, malalim pa rin. Kung alam mo, yung mga next topics mo na pag-uusapan, yun, para hindi na ganun kalalim. So, kung meron naman siyang grocery cart na gabundok ang nakalagay, ano ang pwede kong sabihin? Ano ang pwede kong sabihin? Tanong kagad. It's either malaki ang pamilya mo o meron kang negosyong tindahan. Alin dun sa dalawa? Take note, ang tinutumbok ka kagad, family, occupation. See? Yun ang importante doon. So pagka nagsabi siya, ay malaki ang pamilya ko, ay ganun ba? Nagbigay siya ng information, ako dapat magbibigay din ng information. Ah, ganun ba? Malaki ang family mo? Ako kasi, 6 kami magkakapatid. 6 rin ba kayo magkakapatid o 6 ang anak mo? Ay, 6 ang anak ko. Lahat sila malalakas kumain. See? When you're having a conversation, make sure na hindi siya one way. Make sure na pag siya nagbitaw ng information, ikaw magbibitaw ka rin. That's the best way for you to what? To be able to start and keep a conversation going. Now, always know the knowledge points, the features, advantages, and benefits. Yung manner of talking mo, huwag kang pushy, huwag kang mag-exaggerate, huwag kang magdi-disengage kagad. And most of all, remember the techniques. Storytelling, comparison, drama, and use the right words. Maraming salamat para sa mga taong nandito.